biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli ay ating pag-aralan ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos ayon sa banal na kasulatan. At ito ay ating tunghayan sa aklat ng unang Timothy, chapter 2. Ganito ang sinasabi sa verse 1. 1 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang nasa mataas na kalagayan upang tayo'y mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, at ito yung ating pag-aaralan sa pagkakataong ito. Sa umagang ito ay ang sinasabi rito sa verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya ito yung ating pagpapaksaan, na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Sa English King James Version, ganito ang sinasabi, Who will help all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Then, ito nga yung ating magiging paksa. To know or come unto the knowledge of truth. Yung makarating sa tinatawag na pagkaalam ng katotohanan. Napakahalaga ng pagkaalam ng katotohanan, gaya ng ating pag-aaral about doon sa tinatawag na the light has come. Darating ang liwanag. Darating ang ilaw. Wala tayong ibang makikita na pinakamparaan sa buhay ng tao at maging sa ibabaw ng lupa upang talagang ito ay magkaroon ng tinatawag na kaayusan, kundi ang magliwanag ang katotohanan. No more, no less. Gaya ng paraan na ginagawa ng ating Panginoon Diyos, nasa Kanya ang lahat ng bagay. At ito ang pinakang paraan ng ating Panginoon, ibigay ang ating Panginoon Kristo bilang pantubos sa ating mga sala para ma-restore niya ang tao at maibalik sa dati na nagtataglay ng tinatawag na holiness and righteousness. Kaya dahil dito, ito yung nais ng ating Panginoon, lahat ng tao maligtas. At hindi lamang yun, makaalam ng katotohanan. Sapagkat napakahalaga sa panahon natin ngayon na sinasabing panahon ng biyaya. Wala tayo sa panahon at ilalim ng batas ng kautusan o yung tinatawag na Old Testament. Andito tayo sa New Testament, ang bagong tipan ng ating Panginoon Diyos sa mga tao sa pamagitan ng kanyang anak na ating Panginoon Kristo bilang pantubos sa ating mga sala. At kung tayo makikipagkaisa sa paraang ito ng ating Panginoon Diyos, yung kaganapan nito, yun ang inaasahan ng ating Panginoon Diyos, yung mga mabubuti at mahalagang bunga na inaasahan ng magsasaka, isang mabuting bunga. Kaya dahil dito, ating bigyan ng pansin yung tinatawag na makaalam
ng katotohanan. Sapagkat sa panahon ng biyayang ito ay napakahalaga ng pagkaalam ng katotohanan, sapagkat dun din nakasalalay yung ating pananampalataya, dun din nakasalalay yung ating pananalig, at dun din nakasalalay ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos para sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang binanggit dito, sapagkat merong isang tagapamagitan sa Diyos. Merong Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Verse 5, ganito ang sinabi, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Merong isang Diyos at merong isang tagapamagitan sa Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dahil dito, ano ba ang katotohanan? Ano bang katotohanan ang dapat natin malaman? Dito kasi sa sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, ay sinasabi niya na nais ng ating Panginoon Diyos ay lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. At ito ay nagsimula doon sa usaping manalangin, mamagitan, dumaing sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Ipanalangin natin ang mga hari, ipanalangin natin ang mga nasa mataas na kalagayan, gaya ng ating bansang Pilipinas, ang ating Pangulo, Pangulong Duterte, ang ating mga senador, mga congressman, yung mga nalagay sa bawat departamento at ahensya ng pamahalaan, yung ating mga mayor, yung ating mga punong barangay, hanggang dun sa mga barangay tanod, ipanalangin natin sila, ilapit natin sila sa ating Panginoon Diyos. At ito ay mabibigyan lamang natin ng pansin at atensyon kung sa ating puso at sa ating isipan ay hinahanap natin yung kaayusan sa buhay ng tao o ang kaayusan ng pamumuhay sa ibabaw ng lupa. At ang sabi nga rito ni Apostol Pablo, ito ay mabuti. At ito ay nakalulugod sa Diyos upang tayo ay mabuhay na payapa at nang may tinatawag na kahusayan. Kaya dahil dito yung pananalangin ito ay isang bagay na kaloob at biyaya ng Diyos at hindi naman ito magagawa ninumang tao maliban na siya muna ay makalapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, isa sa mga katotohanan, isa sa mga hiwaga ng ating Panginoon Diyos ay ating baybayin gaya ng ating mga pag-aaral. Sabi nga, andito rin, fulfilling God's perfect plan. Kaya dahil dito, sinasabi ng banal na kasulatan, merong isang Diyos. Dapat maniwala muna ang tao na merong Diyos, na meron tayong Ama na pinagmulan ng ating kaluluwa. At yun ang sinasabi ng Matthew chapter 9 verse 6. Or else, ano nga ba sinasabi? Tingnan po natin yung panalangin turo ng ating Panginoon Kristo sa aklat ng Matthew. Na sabi roon ay, Ama naming nasa langit ka, dumating nawa ang kaharian mo. O Matthew chapter 6 verse 9. Magsipanalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit ay gayon din sa lupa. Kaya ibig sabihin, itinuturo ng ating Panginoong Kristo sa usapin ng panalangin ito, meron tayong Ama sa langit. At dapat manalig tayo upang sa gayon ang ating Ama na nasa langit ay malugod sa nilalaman ng ating puso sa ating mga daing at mga hiling sa Kanya. Kaya sabi rito, merong isang Diyos. At meron din isang tagapamagitan sa Diyos. Kaya medyo malalim pa rin ang pagkakilala sa Ama. Gaya ng ating sinasabi sa Lumang Tipan o yung Old Testament, maraming death penalty sa batas ng kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Israel, sa mga Hudyo o sa reliyon ng Hudyo. Ibinigay niya ito sa pamagitan ni Moises. At sa pagsunod sa kautusan, marami doon death penalty.
Pero pagdating dito sa bagong tipan, walang death penalty na sinasabi ang ating Panginoon Kristo, bagkus nang may mahuli nga na isang mangangalunya, isang babaeng nahuli sa aktong pangalunya, dinala sa harapan ng Panginoon at tinatanong siya ano ang dapat gawin. At ang ating Panginoon di sumasagot, pero sa pagkukumilit ng mga Hudyo, ang sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato sa babaeng ito, sapagkat ang batas ng ating Panginoon Diyos sa lumang tipan, sa kautusan, ang mga ganitong mahuhuli sa aktong pangangalunya ay babatuhin hanggang sa mamatay. At eto nga, nakahuli nga sila. At dinala nila sa ating Panginoon Kristo. Pero sabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. Dahil doon, walang humatol sa babae. At ang sabi ng Panginoon, ako man ay hindi rin hahatol. Hindi ibig sabihin may kasalanan ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon Kristo, kung bakit hindi siya hatol, siya'y naparito sa ibabaw ng lupa, hindi upang humatol, kundi upang iligtas ang sanlibutan. At yan ang sinasabi ng John chapter 3 verse 19 to 21. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita na merong namamagitan sa Diyos, ang ating Panginoon Kristo. Dapat sana yung taong yun nasa death penalty na. Dapat sana ang taong yon ay babawian na ng buhay. Salamat at dinala ito sa harapan ng Panginoon, at dahil dito nagkaroon pa ng pagkakataon ang taong makasalanan sapagkat inilagay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, merong isang Diyos at merong isang tagapamagitan sa Diyos, ang taong si Jesucristo. Kaya dahil dito, ang namamagitan sa tao at sa ating Panginoon Diyos, walang iba kundi ang ating Jesucristo. At kasama yan sa plano ng ating Panginoon Diyos. At ito ang sinasabi sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 37, lahat ng ibinibigay ng Ama sa akin ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. John chapter 6 verse 37. At yung verse 44 ay sinasabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, John chapter 6 verse 44. Sinabi ng ating Panginoon na ang bawat isa naman na natututo sa ating Panginoon Diyos o sa Ama ay dinadala naman sa ating Panginoon Kristo. John chapter 6 verse 44, walang taong makakalapit sa akin maliban ng ang Ama na nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat makarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Kaya ito yung paraan at trabaho ng ating Panginoon Diyos, ang trabaho ng ating Ama at ng Anak. Nang ibig sabihin, merong Diyos at merong tagapamagitan sa Diyos. At ang sabi rito, ang bawat natututo sa Ama, sila'y tuturuan ng Ama, lahat. At ang bawat natututo sa Ama ay dinadala sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, wala namang makakalapit sa akin maliban nang dalhin sila nung nagsugo sa akin. Siya ang magdadala sa akin nung mga taong ito na lumalapit. Kaya ibig sabihin, kapag ang tao ay natuto sa Ama, usumampalatayang merong Diyos at tanging Ama. Sa Diyos muna, sa ating Ama. At kung sakaling matuto, ang sabi ron, dinadala sa ating Panginoon Kristo. Kung sila ay pakinggan ng ating Panginoon Diyos at kung sila ay makarinig ng tinig ng ating Panginoon Diyos, ng ating Ama, sila ay dinadala ng Ama sa ating Panginoon Kristo, sapagkat ang ating Panginoon Kristo, siya ang tagapamagitan. Siya yung Redeemer. Siya yung nagpapatawad ng ating mga sala. Kaya nga ibig sabihin sa batas ng lumang tipan, ang batas ng Diyos, kapag nahuli yung kagaya ng isang makasalanang iyon, death penalty yun. Yun yung batas ng lumang tipan. Pero sa ating Panginoon Kristo, dahil pumapasok yung bagong tipanan,
Walang death penalty na iniuutos ang ating Panginoon, kundi binibigyan ng pagkakataong magsisi. Kaya ang sabi ron, hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak, kundi magsidako sa pagsisisi at mga ligtas. Kaya dahil dito, marami hindi lamang ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon, limang pagkakataon, ang ating Panginoon Kristo ay magpapatawad. Pero pagdating sa Ama, kagaya nga ng ating mga katanungan, nang hawakan ni Usa ang kaba ng tipan ng Diyos, walang ikalawang pagkakataon. Nasasabihin ng Diyos, wag mo nang uulitin yan ha, sa susunod mamamatay ka na. Hindi. Nang hawakan ni Usa ang kaba ng tipan ng Diyos, ora mismo namatay siya. Sapagkat yun ang batas ng Diyos, walang hahawak sa kaba ng tipan ng Diyos, ang humawak dyan mamamatay. Kaya ibig sabihin, walang ikalawang pagkakataon. Ora mismo namatay si Usa. Pero sa ating Panginoon Kristo, merong ikalawang pagkakataon. May ikatlong pagkakataon, ika-4, ika-5, ika-7. Kaya sabi niya kay Pedro, hanggang kailan? Maka-77. Na ang ibig sabihin ng Panginoon, ang reality nun, habang bukas ang biyaya, ang Diyos ay magpapatawad at dapat din tayong magpatawad. Nang ibig sabihin, hindi tayo nagsasara ng tinatawag na kapatawaran para sa ating kapwa, para sa ating kapatid. Nananatili ang bukas, pero darating ang panahon, ang Panginoong Jesucristo rin ay magsasara ng biyaya at darating siya bilang isang hukom. Sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo, ang sabi ron, meron siyang dalang tungkod na bakal. Isang panghampas na bakal, nang ibig sabihin ay pamungunahan niya ang ibabaw ng lupa sa pamagitan ng tungkod na bakal. Kaya sabi nga roon, pag dumating na yung tinatawag na judgment of the living nation, that is a final judgment, o hindi pala final judgment, o yung tinatawag na judgment of the living nation. Excuse me po, nang ibig sabihin, huhukuman niya ang lupa. Pero hindi pa yun yung final judgment. Ang final judgment ay doon na sa tinatawag na pang-eternal. Pero pagbalik niya sa ibabaw ng lupa about the judgment of the living nation, wala nang ikalawang pagkakataon. Nang ibig sabihin, habang bukas ang biyayang ito, merong pagkakataon. At siya nga yung tinatawag nating tagapamagitan. Kaya dahil dito, wala sa Ama ang paghatol. Bagamat ang Ama ay humahatol, hinatulan niya ang sanlibutan sa pamagitan ni Noe o ni Noah. Ginunaw ang sanlibutan at ang itinirayang pamilya ni Noe. Hinatulan sila ng ating Ama. Ang ating Panginoon ay humatol, ang ating Panginoon Diyos ay humatol sa Sodom at Gomora. Hinatulan niya ang Sodom at Gomora. At dahil dito, ang ating Panginoon Kristo, siya ngayon yung tagapamagitan. Kung meron man tayong mga kalamidad, mga disaster na nangyayari, bahagi lamang ito ng buhay. Pero yung tinatawag na paghuhukom ng Diyos, darating yun. At sa panahon na nasa kamay na ng ating Panginoon Kristo. Okay, balik tayo. Sa pagkaalam ng katotohanan, dapat alam natin merong isang Diyos, ang ating Ama na may likha ng langit at ng lupa. At merong tagapamagitan sa Diyos, ang kanyang anak, ang Berbo, ang salita ng Diyos, na sa pamagitan ng salita ay nalikha ang lahat ng mga bagay, at ang salitang ito ay kabahagi ng tinatawag na creation. Kaya itong salita nito, ang Berbong ito ay creator. At ito'y walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawan tao, ang ating Panginoon Kristo. And then, sa pagkaalam ng katotohanan, hindi po natin malulubos na malaman ng katotohanan malibang magministeryo sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na ito ay kabahagi pa rin sa plano ng ating Panginoon Diyos. Kung ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala sa ating Panginoon, maging ang buhay na walang hanggan na sinasabi ron na ibinigay at ipinagkatiwala sa pamamahala ng Berbo ng ating Panginoong Kristo, ang pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya yung Redeemer, siya yung manunubos, at ito rin,
isa sa pa rin sa nais gawin o plano ng ating Ama ay yung mapulpil ang buhay ng tao, makabalik yung tinatawag na holiness and righteousness na nawala sa buhay ng tao, at ito'y mangyayari sa pamagitan ng pagsusugo ng banal na Espiritu. Napakahalaga ng tinatawag na pagsusugo ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ay manahan sa buhay ng tao. At dahil dito kung ang banal na Espiritu ay darating, siya ang maghahayag ng buong katotohanan. Marami po ang nagsasabi ng katotohanan. Pero yung katotohanan sinasabi rito ng ating Panginoon Kristo o ng banal na kasulatan sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang katotohanan ng plano ng ating Panginoon Diyos na gusto niyang mangyari sa buhay ng tao, at ang magandang destiny ng buhay ng tao ay ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan, at ito yung tinatawag na quickening or the restoration of the human being. Kinukwikan muli niya nung bumagsak si Eva at si Adan sa kasalanan. At hindi yun mangyayari kung walang tutubos sa sala ng tao. Kaya merong manunubos ang ating Panginoon Kristo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Then sa mga bagay na ito, hindi natin alam yung kabuuan ng mga pangyayari. Hindi natin alam yung kabuuan ng mga kaganapan. Pero pagdating ng banal na Espiritu, siya ang magtuturo sa atin ng mga bagay na ito. At dahil dito, kung dumating ang katotohanan, dumarating din yung tinatawag na pagtanggap ng biyaya. At yung pagtanggap natin ng biyaya at pagpasok natin sa biyaya, dito maliligtas ang mga tao sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. At yun ang sinasabi ng Hebreo chapter 10 verse 29 na sinasabi, gaano kayang higpit sa parusa sa akala ninyo ang igagawad doon sa yumurak sa anak ng Diyos, na umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya. Yung pag-alipusta sa Espiritu ng biyaya ay yung tinatawag na neglection about the truth. Sapagkat ang katotohanan ng ipinapahayag ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu ay dalhin at ipasok ang tao sa kanyang biyaya, at ito'y ma-restore at makabalik uli sa Ama at makasama ng ating Ama magpakailanman. Pero kung ang biyayang nahayag na ito sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo bilang isang katotohanan ay ineneglect ng tao, ang sabi rito, umaanipusta sa espiritu ng biyaya. Anong ibig sabihin ng umaanipusta sa espiritu ng biyaya? Binabaliwala nila, pinawawalang halagahan, hindi nila hinahalagahan. Ibig sabihin, mas nananalig sila sa kanilang sariling pangunawa, hindi sa paraan ng ating Panginoong Diyos. Kaya dahil dito yung mga nakaraan nating pag-aaral, napakahalaga ng tinatawag na pagkaalam ng katotohanan. Kung meron tayong paggalang at pagrespeto sa salita ng Diyos, anuman sinasabi ng ating Panginoon Kristo na natala sa banal na kasulatan, respeto natin, igalang natin kahit hindi abot ng ating pangunawa. Dahil kapag tayo nakapasok sa biyaya, mauunawaan din natin yun. Pero habang hindi tayo nakakaabot sa biyaya ng ating Panginoon, hindi natin yun mauunawaan. At ito nga ang mabigat, yun nga ang sabi. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, kay Timothy pa rin, 2 Timothy chapter 3 verse 7, na laging nagsisipag-aral pero kailanman ay hindi nakakaabot sa pagkakalam ng katotohanan. Masakit. Pero kung tayo lamang ay magpapakumbaba, ilalagay natin ang ating sarili na tayo ay humahanap at nauuhaw sa katotohanan gaya ng isang bata. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 44. Lahat ng natututo sa Ama ay dinadala sa ating Panginoon Kristo. Ang bawat natututo ay inilalapit sa ating Panginoon Kristo. Kaya kailangan natin yung tayo ay maturuan ng katotohanan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya dahil dito, ang sabi nga
ay ang pag-alipusta sa banal na espiritu o sa espiritu ng biyaya. Ito'y napakahalaga na ating ingatan. Mahalaga yung paggalang at pagrespeto. Pero nauunawaan naman yun ng ating Panginoon Diyos na kung ang sino man tao ay hindi inilalapit ng Ama sa ating Panginoon Jesucristo at hindi rin naman tumatanggap ng kapangyarihan ng banal na espiritu, ang katotohanan hindi niya makikita. Kaya merong proseso, merong paraan, step by step, maniwala muna tayong merong Diyos. At kung tayo'y naniniwala at tayo tinuturuan ng ating Ama, ng ating Panginoon Diyos, dadalhin tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Gaya ng karanasan ni Cornelio sa Acts chapter 10. Dinala ng ating Panginoon Diyos si Cornelio sa ating Panginoon Kristo. Si Cornelio ay mapanalanginin sa Diyos, matulungin sa kanyang kapwa, mapagbigay. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Pero andito na nga ang biyaya ng bagong tipan. Kinakailangan magsugo ang Ama na sa langit ng isang anghel para mangusap kay Cornelio at upang tawagin ni Cornelio si Juan o si Pedro doon sa Jope at mapakinggan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ni Pedro. Kaya ibig sabihin, di sinabi ng Ama, ayos yan, okay na yung aking anak na si Cornelio. Napakabait na tao. At dahil doon, ay hindi na niya yon dadalhin sa Ama. Hindi, bilang pagrespeto sa proseso at paraan, wala nga sa Ama ang pagliligtas, bagamat ang Ama nagliligtas. Ngayon, sa paraan ng pagliligtas ng Ama, nakita niya si Cornelio, isang taon nakalulugod sa kanya. Para mapulpil yung kaligtasan ngayon ni Cornelio, kailangan dalhin niya ito sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. At kung sakaling makarating na sa ating Panginoon Jesucristo, ang ating Panginoon Jesucristo rin naman ang nagbibigay ng go signal, siya rin ang nagbibigay ng kanyang espiritu. Kaya sabi ron, yes, ang Ama ang nagbibigay, pero hihingi ang ating Panginoon sa Ama. Kaya kung titingnan natin ang banal na kasulatan, ang pagtanggap ng banal na espiritu, pangako yan ng Ama. Acts chapter 1 verse 4, ganito ang sinasabi, at palibhasa na nakipagpulong siya sa kanila, o palibhasa na nakipagpulong sa kanila, ay ipinag-utos sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. At sinabi niyang narinig nyo sa akin. At ano yung pangako ng Ama? Eto, verse 5. Sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapwat kay babautismuhan ng Espiritu Santo na di na nalalaunan pa. Verse 8, datapwat tatanggapin yung kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahululiang hangganan ng lupa. Ang banal na Espiritu, ito yung pambigay sa huli, matapos yung mga proseso. At pag dumating ang banal na Espiritu, siya ang magsasaysay ng buong katotohanan. John chapter 14 verse 26. Gayunman kung siya ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin sa inyo, ay dumating, siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng aking sinabi. Kaya kung titingnan natin sa pamagitan ng banal na Espiritu, maraming hindi nasabi ang ating Panginoon Jesucristo. Maraming bagay na hindi siya naisaysay, pero ipinagkakatiwala na lamang niya ito kung darating ang banal na Espiritu. Ganito ang sinasabi sa John chapter 16, verse 6, ngunit sapagkat sinalita ko mga bagay na ito ay napuno ng kalumbayan ng inyong puso. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat na sa inyo kayo yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya'y paririto. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan sa sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi niyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Ano yun?
Verse 12, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin. Ngunit ngayon ay hindi nyo mga tiis. Gayunman, kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita sa kanyang sarili, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanya ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalatin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang sabi ng Panginoong Hesus, gayunman kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ang magtuturo sa inyo. At ang sabi niya, marami pa akong bagay na sasabihin sa inyo. Marami pa akong bagay na sasabihin. Pero ngayon, hindi nyo na matiis. Nang ibig sabihin, hindi nyo na ito maabot. Hindi nyo na ito kayang maunawaan. Pero ganun man, kung ang espiritu ng katotohanan ay dumating, siya ang magtuturo sa inyo. Kaya ito yung continuation ng ministry ng ating Panginoon Jesucristo. Yung continuation ng ministry ng Ama sa lumang tipan, itinuloy ng ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng biyaya, redemption, restoration, yung katubusan. Then yung continuation ng ministeryo ng ating Panginoon Jesucristo, ipagpapatuloy ito ng banal na espiritu, at sa pamagitan ng banal na espiritu, ipapahayag niya ang lahat ng mga bagay. Kaya nga sinabi niya sa John chapter 18 verse 37, ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Mahalaga ang paggalang at pagrespeto sa ating Panginoong Hesus, at mahalaga rin ang paggalang at pagrespeto sa bawat salitang binitawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung yung mga salitang binitawan na ng ating Panginoong Kristo na natala sa banal na kasulatan ay hindi natin pananaligan, paano tayong mananalig sa tinig ng banal na espiritu? Ni hindi natin siya kilala, ni hindi natin siya nakikita. Tapos sasabihin natin makikinig tayo sa tinig ng espiritu, ng banal na espiritu o espiritu ng katotohanan. Pero kung tayo gumagalang rumirespeto sa anumang bagay na katotohanan, tunay nga na nakikilala natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya dahil dito, ito yung magiging resulta. Ang sabi ng John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu, at ang bawat sumasamba sa Kanya ay kinakailangang sumamba sa espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap nga daw ng Ama ang mga tunay na mananamba sa Kanya. At yun daw mga tunay na mananamba ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Yes, sumasamba tayo sa Ama ayon sa ating kinalulatan. Naniwala tayong may Diyos at siya ang manlilikha, sa kanyang lahat ng bagay. Yes, naniwala na tayong may Diyos. At kung tayo ay nasa landas na yun, tama ang ating nilalandas. At nais ng Panginoon na yung nilalandas natin yun, magkaroon ng kaganapan na tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Kaya't kinakailangang akayin niya tayo, dalhin niya tayo sa ating Panginoon Jesucristo, sapagkat siya yung Redeemer, siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan, siya rin yung nagpapatawad, siya yung naglilinis, siya yung gumagawa, siya ang tumatrabaho upang tayo maging karapat-dapat sa kaharian ng langit. At dahil dito, ayon nga sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, yung kanyang espiritu inilalagay niya sa loob natin matapos tayong trabahuhin ng Panginoon, matapos alisin yung pusong bato na sinasabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10, ang puso ng tao ay totoong masama at mandaraya. Sino ang nakakaalam? Maliban trabahuhin niya ng biyaya ng ating Panginoong Hesus, yung puso ng tao hindi magbabago. Kaya tama si Haring Solomon sa sinabi niya doon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 1, ang liko ay hindi maitutuwid. In reality, hindi nga talaga. Pero kung meron ng bagong tipan at meron ng redemption, meron ng katubusan, meron ng opportunity, meron ng pagkakataon na ang liko ay maitutuwid, at itutuwid talaga yung liko. Dahil ang bagong tipan ay dumating para sa mga taong makasalanan. Bagamat lahat ay nangagkasala, meron lang nagmamatuwid. Kaya ibig sabihin, sinabi ito ng ating Panginoon Kristo sa mga eskriba at pariseo,
Lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala kahayusan. Dahil sinasabi na Romans chapter 3 verse 23, lahat ay nagkasala nga walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon Kristo, may nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun yung mga mahalagang bunga. Yun yung precious fruit na sinasabit hinihintay ng Ama o ng magsasaka. Yung mahalagang bunga ng lupa. Kaya dahil dito, kung ating titingnan, yung ating Panginoon Kristo, marami pa rin sasabihin. Pero ipagpapatuloy ito ng banal na Espiritu at yun nga yung ating sinasabi, Joel chapter 2 verse 18, sinasabi sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Acts chapter 2 pa rin, verse 16 to 17, sa mga panahon yun, ang aking Espiritu, ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ibubuhos sa lahat ng laman. Magsisipanghula sila, magsisipanaginip sila. At dahil dito, ito'y ministeryo ng banal na Espiritu at ito ay masasabi nating pinakang main ay ang kaliwanagan ng katotohanan. Magliliwanag ang katotohanan at yun nga pinangaral natin ng mga nakaraan, Lucas chapter 1 verse 78-79, dahil sa magiliw na habag ng ating Panginoon Diyos, ang pagbubukang liwayway ay sisilang sa atin para liwanagan ang mga nalulugmok sa kadiliman at ang mga nasa lilim ng kamatayan upang itumpak ang ating mga paa sa landas ng kapayapaan. At ito ay ang ating Panginoon Kristo, ang isang malaking pagbabago na kung saan may liwanag na sa buhay ng tao. Then lalo pa itong magliliwanag kapag ang banal na Espiritu ay dumating sa buhay ng tao. Siya ang magpapahayag ng lahat ng mga bagay. Gaya ng pinag-aralan nga natin ng nakaraan. The seal, o yung tinatawag na sure foundation. Ang sabi nga roon ay yung mga tao na kung saan ay umiibig sa kanyang kapwa, nagmamahal sa kanyang kapwa. Nang ibig sabihin, nauunawaan niya ang kanyang kapwa. Hindi na siya sumasangkot sa mga bagay na ligo at mali. Kaya kung titignan natin, ang sabi ng Panginoon Kristo, maging kay Esteban, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sapagkat tayo rin naman noon, hindi rin natin alam ang ating mga ginagawa. Halimbawa na lamang sa aking ina, sa aking magulang. Kung sigawan ko din ang aking ina, ganun na lamang. Kung salangsangin ko ang aking ina, na ako ang nasusunod kaysa sa aking ina. Kawalan ng pagganang, pagrespeto sa magulang, pero sa lumang tipan, hindi yun pwede sa Diyos. Death penalty yun. Mababasa natin yun sa banal na kasulatan, na ang sino mang humamak, lumait o malipusta sa kanyang magulang, hahatulan ng kamatayan. Kaya dahil dito, meron ng biyaya. At ang makikita na lang natin dito, maunawaan na lang natin ang ating kapwa, natin sasabihin, sana naman makarating siya sa pagkaalam ng katotohanan. Para wag niyang hamakin ang kanyang kapwa. Para wag niyang laitin ang kanyang kapwa. Para wag niyang ipahamak ang kanyang kapwa. Sapagkat nakita mo ang liwanag at ng katotohanan. Pero nung mga panahong ako nga ay nasa kadiliman, ina ko na nga nanay ko na nga kung hamakin ko Yung sinasabi niya, hindi ko pinakikinggan at ang gusto ko, yung sinasabi ko, yun ang pakinggan niya. At ako ang masusunod, hindi siya. Ipipilit ko yun. At yan na yan, nakikita naman natin sa ating panahon ngayon. Hindi lang ako. Pero masasabi natin, halip na tayo ay pag-aalit sa mga taong gano'n. Sabihin na lang natin, Lord, sana sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo para makita nilang buong katotohanan at sila man, Panginoon, ay pagpalain mo para ang pamilya naman nila ay maging payapa. Kaya ito yung buod nga na sinasabi ni Apostol Pablo, manalangin, dumaing, mamagitag, una sa mga hari daw, sa may mga matataas na kalagayan ng ating lipunan,
o sa mga matataas na kalagayan na ating kinalalagyan, kung sa trabaho, kung sa paaralan, kung sa komunidad, igalang natin sila, ipanalangin natin sila. Hindi natin yun magagawa kung hindi tayo tinrabaho, winor out ng Panginoon at nakaalam ng katotohanan. Siyempre, ang ugali natin pag tayo ay magdadasal o mananalangin, puro tayo, ako, bigay mo, gawin mo ito sa akin, ipagkaloob mo, bigay mo. Para bang ang ating Panginoon Diyos nagiging waiter? Para bang siya ay isang alipin tagapaglingkod sa atin? Na yung mga gusto natin, yun ang masusunod, at yung gusto naman niya, hindi naman natin pinakikinggan. Parang ganon din sa mga magulang at sa mga anak. Pero rin nawa ang katotohanan ng salita ng Diyos ay ating mapagtanto, malaman, matanggap. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas chapter 11 verse 9, na sinasabi ron, kung kayo ay merong hihingin, bibigay sa inyo. Kung kayo hihingi, ibibigay sa inyo. Kung kayo hanap, makakasumpong kayo, at kung kayo kakatok, pagbubuksan kayo. Pero kailangan daw, the best daw, gaano pa kaya ang ating Ama sa Langit ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga nagsisihingi sa Kanya? Malalim na proseso, long process. Kasi kung dito, pag-uusapan natin ngayon, bakit natin hihingi ng banal na Espiritu? Tayo humihingi ng kailangan natin. Pero dapat natin maunawaan saan natin kailangan ang banal na Espiritu. Kaya dahil dito, kung hindi naman natin kailangan ng banal na Espiritu, bakit natin hihingin? Pero kung tayo nauuhaw sa katotohanan, nauuhaw tayo sa katwiran, nauuhaw tayo sa tinatawag na mga bagay na kalooban ng Diyos, pagkaalam ng katotohanan, kailangan natin ng banal na Espiritu. Bakit? Siya yung magtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay. Siya yung magsasaysay sa atin. Siya yung magbibigay ng liwanag sa lahat upang sa gayon magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng kakontentuhan, magkaroon tayo ng ganap na pag-ibig sa ating kapwa at pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, at hanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya. Ang mga tunay na mananamba daw sa Ama, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kahit pamahayag ang Espiritu ng katotohanan, kung wala tayo sa tamang kinalalagyan, di rin natin ito mauunawaan. Mapapapunta tayo sa Hebreo chapter 4 verse 2. Nga ba na sinasabi ron, sila man ay nakapakinig din ng mabubuting balita, pero hindi nila napakinabangan ang mga salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya. Hebreo chapter 4, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, verse 2 hanggang tunga. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil walang kalakip na pananampalataya ang mga nakarinig. Sapagkat tayo nagsisampalataya ay nagsisipasok sa kapahingaang yaon, gaya ng sinasabi niya. Kaya dahil dito, the fulfillment of God's perfect plan, sumampalataya tayo may Diyos. Hebreo chapter 11 verse 6. Nga ba, tingnan din ulit natin, tarang tayo ay nakakalimot sa mga verse na sinasabi ng banal na kasulatan. Hebreo chapter 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya nagsisihanap. Kaya ayon sa plano ng Diyos, sumampalataya tayong may Diyos. Gumapit tayo na meron Diyos. Then, kapag tama ang paglapit natin sa Kanya, tuturo ng Diyos. Tuturuan niya tayo.
at dadalhin niya tayo ay sa kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, sapagkat ipinagkatiwala na niya ang lahat ng bagay sa kanyang anak, ang paghukom, ang pagpapatawad, ang buhay na walang hanggan, at ang paglilinis sa kalooban at budhi ng tao. Nasa ating Panginoong Kristo na yon. Kaya ang bawat natututo sa Ama at yung Ama ay tumutugon, dadalhin niya yung mga natututo sa Kanya, dinadala niya sa ating Panginoon Kristo. Then we know workout sila, tinatrabaho sila ng ating Panginoon Kristo, at ang ating Panginoon Kristo ay nagsabi rin, marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngayon, hindi nyo lang maaabot, makakaya o matitiis. Kaya dahil dito, ipagpapatuloy ito ng banal na Espiritu na susuguin ko sa inyo na ipinangako ng Ama. At kapag siya'y dumating, siya ang magsasaysay sa inyo ng lahat ng mga bagay. At dahil dito, ang ministeryo ng banal na Espiritu, ito yung magdiliwanag sa atin sa pamagitan ng katotohanan. Walang pinaamparaan para sa kapayapaan ng sanlibutan ng daigdig, kundi ang magliwanag ang katotohanan at maabot natin yung plano ng ating Panginoon. Totoo, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Dahil lahat ng taon naliwanagan, matututo siyang magmahal sa kanyang kapwa ng totoong pagmamalasakit o pagmamahal. Hindi yun dahil may papakinabangin. Doon sa walang papakinabangin, bahala na kayo, wala na ako. Malimit kasi ganyan ang kaisipan ng marami. Kung sa tao ay may papakinabangin, malapit sila. Pero kung sa tao ay walang pakikinabangin, nilalayuan nila, walang halaga. Pero hindi yun ang pag-ibig ng Diyos. Hahaba tayo, pero sabi nga, Matthew chapter 25, ang paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa kapwa, ang nagpainom sa akin, ang dumalaw sa akin, ang nagbigay sa akin ng pagkain, yan ay ginawa ninyo sa inyong kapwa. Kaya kung pinaiinom nyo ang inyong kapwa na nauuhaw, ang inyong kapwa na nagugutom, ang inyong kapwa na may karamdaman, may sakit, dinadalaw ninyo, sa akin nyo yan ginagawa. Ang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin yan sa ating Panginoon Diyos, at dapat natin maunawaan. Kaya dahil dito, pansamantala, ito po yung nais nating ipahayag, na umayon tayo sa plano ng Diyos, sa kanyang paraan, hanggang sa tayo'y makaabot sa katotohanan. At huwag tayong mapasama dun sa 2 Timothy chapter 3 verse 7. Sa panahon ng mga masasama, lagi din daw silang nag-aaral, pero kailanman daw hindi sila nakakaabot sa pagkaalam ng katotohanan. Mahalaga po ang paggalang at pagrespeto sa salita ng Diyos. Kung ngayon natala sa banal na kasulatan, igalang natin. Kung sinabi niya, be perfect as your Father which is in heaven is perfect, maniwala tayo doon. Siya ang may sabi noon, Matthew chapter 5 verse 48. Kaya wag na nating bigyan pa yun ng katwiran, siya yung may sabi. At sinasabi naman ng banal na kasulatan, Colossus chapter 2 o Colossus chapter, tingnan natin, wala si Colossus chapter 2, tingnan natin kung chapter 2 nga, o chapter 1. Ang sabi niya rito, verse 27, na sa kanila ay minagaling ng Diyos na ipinakilala kung anong kayaman at kalwalatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo Jesus na nasa inyo, na pag-asa niyo sa kalwalhatian, na siya naming inihahayag, pinaalalahanan ang bawat tao, tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo Jesus ang bawat tao. Sa English, verse 28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Kaya wag po nating i-neglect bilang mga mangangaral ang salita ng Diyos. Igalang natin, irespeto natin. Dahil yung continuation ng ministeryo ng Panginoong Sus sa pamagitan ng banal na Espiritu, kung ito na nga, Biblia na, natala na sa Bible, i-refuse pa natin, paano natin mapapanghawakan ang konbiksyon at turo ng banal na Espiritu upang ipaalam sa atin ang buong katotohanan? Magdalanginan tayo sa isa't isa.
Kailangan po natin ito alang-alang sa maraming kaluluwa na humahanap ng liwanag at naghihintay ng liwanag, naghihintay ng pag-asa. Romans chapter 8, verse 19 to 21. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sa Diyos ang kalwalatian, magpakailan-kailanman.